pinagpalit ka. At ang unang instinct mo? Gumanti, magpaselos. Patunayan na mali siya. Ipakita na kaya mong makahanap ng mas better. Iparamdam na hindi ka nasaktan. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang pinakamalakas na revenge ay hindi ingay. Hindi parinig. Hindi dramatic na comeback. Dahil ang taong maingay, madalas may pinapatunayan. Ang taong kalmado, may control. At sa stoic mindset, ang tunay na power ay nasa pagpipigil sa kakayahang hindi mag-react kahit may dahilan kang magwala. Ang pinakamalakas na revenge ay transformation na tahimik. Yung tipong habang iniisip pa niya kung naapektuhan ka ba, ikaw matagal ka nang nag-e-evolve. Yung pag nakita ka niya ulit, hindi lang pisikal ang nagbago, pati aura mo, standards mo, reactions mo. Hindi ka na naghahabol, hindi ka na naghihintay, hindi ka na madaling matrigger. At doon niya marirealize, hindi ikaw ang nawalan, siya. Ito ang stoic glow up. Hindi para sa validation niya, hindi para sa ego mo, kundi para sa sarili mong dignidad na hindi na kailanman bababa dahil lang may pumili ng iba. Una, control the narrative in your mind. At habang inuulit mo ang kwentong iyon, unti-unti mong ibinababa ang sarili mong halaga nang hindi mo namamalayan. Pero ayon sa Stoic philosophy, hindi ang event ang sumisira sa iyo, kundi ang interpretasyon mo tungkol dito. Ang pagpalit niya ay desisyon niya, produkto ng karakter niya, timing niya, at kakayahan niyang mag-commit. Ang meaning nito sa buhay mo? Decision mo. Maaari mo itong gawing patunay na hindi ka sapat, o maaari mo itong gawing turning point ng pagtaas ng standards mo. Sa sandaling piliin mong hindi ito gawing sukatan ng value mo, humihinto ang pagguho ng confidence mo. At sa sandaling kontrolado mo na ang narrative sa loob ng isip mo, hindi ka na biktima ng nangyari. Ikaw na ang may hawak ng direksyon kung saan ka pupunta pagkatapos nito. Doon nagsisimula ang tunay na glow up. Hindi sa katawan, hindi sa social media, kundi sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa sarili mo. Ikalawa, cut off emotional supply. Kung gusto mong mag-level up, tanggalin mo ang access niya sa emosyon mo. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng okay lang, curious lang naman ako. Huwag mag-stalk. Huwag magtanong sa common friends. Huwag mong gawing habit ang pag-check. Kung masaya ba sila, kung saan sila nagpunta, kung ano ang caption nila. Bawat pagtingin mo, parang pinapaalala mo sa sarili mo na may kapalit ka na. At bawat paalala, mas lumalalim ang sugat. Ang stoic discipline ay hindi pagtakbo sa sakit. Ito ay pagpigil sa sarili na pakainin ang insecurity. Hindi mo kailangang patunayan na wala kang pakialam. Kailangan mo lang protektahan ang peace mo. Hindi ka makakabangon kung araw-araw mong binubuksan ang sugat at tinitingnan kung naghihilom na ba. Ang pag-cut ng emotional supply ay hindi pagiging bitter. Ito ay pag-amin na kung gusto mong gumaling, kailangan mong ihinto ang paglalagay ng asin sa sarili mong sugat. At sa katahimikan na yon, doon unti-unting bumabalik ang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Ikatlo, embrace the pain as training. Masakit? Oo. At huwag mong maliitin ang sakit na iyon. Hindi ito simpleng lungkot. Ito ay tama sa ego, sa pride, sa tiwala mo sa sarili mo. Pero ang Stoics, hindi tinatakasan ang discomfort. Hinaharap nila ito ng diretso. Para sa kanila, ang hirap ay hindi sumpa. Ito ay pagsasanay. Ang rejection ay hindi insulto sa halaga mo. Isa itong filter. Tinatanggal nito ang taong hindi kayang magstay kapag tapos na ang excitement at nagsisimula na ang responsibilidad. Sa halip na maubos ang energy mo, kakatanong ng, bakit niya ako pinalitan? Subukan mong baguhin ang tanong. Anong klaseng tao ang gusto kong maging pagkatapos nito?
Mas magiging reactive ka ba? O mas magiging composed? Mas bababa ba ang standards mo? O mas tataas? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay parang resistance sa gym, mabigat, uncomfortable. Minsan gusto mong sumuko. Pero kung tatakbuhan mo ito, mananatili kang mahina. Kung haharapin mo ito, unti-unti kang titibay. At balang araw, mapapansin mong hindi ka na ganoon kadaling masira dahil ginamit mo ang sakit hindi bilang dahilan para bumagsak, kundi bilang training para umangat. Ika-4, build a body that commands respect. Hindi ito tungkol sa pagpapaselos o pagpapakita sa kanya na kaya mong makamove on. Ito ay tungkol sa self-respect at sa pagpapakita sa sarili mo na kaya mong panindigan ang iyong disiplina. Kapag inayos mo ang katawan mo, regular na gym, proper sleep, healthy eating, at overall discipline sa lifestyle, hindi lang pisikal na anyo ang nabubuo. Nabubuo rin ang mental toughness at consistency. Dalawang trait na sobrang rare sa panahon ngayon. Ang consistency ay nakikita hindi sa biglaang resulta, kundi sa patuloy na pagpili ng tama kahit mahirap o walang nakatingin. Kapag nakita kanyang mas malakas, mas composed, mas confident, hindi iyon dahil gusto mong magpakita o magpaselos. Iyon ay side effect ng tunay na dedication at self-mastery. Ang katawan mo ay nagsasalita bago ka magsalita. Ang postura, ang galaw, ang paraan ng pagtindig mo ay nagpapadala ng mensahe. Hindi ako pababayaan ng sitwasyon at hindi ako pababayaan ng sarili ko. At kapag naramdaman iyon ng tao na minsang iniwan ka, hindi niya ito basta-basta malilimutan. Ang presensya mo, hindi ang salita, ang nagiging pinakamalakas na statement mo. Ika-5, i-upgrade your values silently. Habang sila busy sa honeymoon phase ng bagong relasyon o ng bagong excitement sa buhay nila, ikaw naman ay nakatutok sa self-investment phase. Hindi ito tungkol sa pagpapakita o pagyayabang sa social media. Ito ay tahimik at disiplinadong trabaho sa sarili. Mag-aral ka ng bagong skills, mag-ipon ng pera, mag-develop ng habits na magpapataas ng kalidad ng buhay mo. Ang stoic revenge ay long-term, hindi instant gratification. Hindi pakita sa kanya ngayon na kaya mo. Hindi ka nakikipag-compete sa kilig o sa attention na nakuha niya sa iba. Ang nakikipag-compete ka ay sa future version ng sarili mo, yung mas mature, mas composed, mas capable. Kapag tumaas ang market value mo, emotionally, financially, mentally, hindi ka na basta-basta mapapalitan. Ang pagiging desirable ay hindi nanggagaling sa pagiging available o needy. Nanggagaling ito sa consistency, growth, at self-mastery na hindi nakadepende sa approval ng iba. At sa sandaling naramdaman ito ng ex mo, kahit tahimik ka lang, makikita niya ang layo mo sa dating version ng sarili mo. At yon ang pinakamalakas na revenge na pwede mong ipakita. Ika-6, practice strategic silence. Walang parinig, walang patama, walang "I'm better now" post sa social media. Walang mensahe na may halong pagmamakaawa o paghingi ng atensyon. Sa stoic revenge, ang silence ay isang napakalakas na psychological tool. Kapag hindi nila alam ang nararamdaman mo, hindi sila makakakuha ng closure na hinahanap nila. At sa kakulangan ng impormasyon, ang isip nila ay nagsisimulang mag-isip. Magkakaroon ng curiosity, mag-iimbestiga, at minsan magdudulot ito ng pagdududa sa mga desisyon nila noon. Ang taong tahimik at composed na hindi agad nagre-react sa galit, rejection, o heartbreak ay mas mahirap kalimutan kaysa sa taong masyadong expressive at desperado. Ang strategic silence ay hindi coldness o manipulation. Ito ay pagpapakita ng inner strength. Ipinapakita nito na hindi ka dependent sa kanilang reaksyon o opinyon at ang presensya mo ay nagiging mas malakas
kahit hindi nila ito nakikita. Sa katahimikan, ang iyong dignity ay nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang post, text o parinig na pwede mong gawin. Ikapito, raise your standards. Ang glow up ay hindi lang simpleng improvement sa pisikal na anyo o sa lifestyle. Ang tunay na glow up ay elevation of standards. Ang pagpapataas ng expectation mo sa sarili at sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ka na babalik sa parehong klase ng tao na nagpalit sa iyo. Hindi ka papayag sa half effort, sa taong hindi consistent, o sa love na convenient lang para sa kanila pero mahirap para sa iyo. Ang stoic ay hindi nagmamakaawa para sa attention o approval ng iba. Alam niya ang value niya at hindi na siya magbubuhat ng sarili para patunayan sa ibang tao. Pinipili niya ang kalidad kaysa quantity. Pinipili niya ang mga relasyon at karanasan na magpapalakas sa kanya, hindi yung nagpapahina. Kapag itinataas mo ang standards mo, ang bawat desisyon mo, mula sa trabaho, friendships, hanggang sa love life, ay nagiging reflection ng self-respect at maturity mo. Ang resulta, hindi ka na madaling maapektuhan ng rejection o betrayal. At sa oras na makita ka ulit ng ex mo o ng mga taong minsang hindi pinahalagahan ka, mapapansin nila hindi lang ang physical na pagbabago mo, kundi ang presensya at aura mo bilang isang taong may mataas na standards. Hindi basta-basta naaapektuhan at hindi pwedeng palitan. Ikawalo, detach from revenge. Ito ang twist na madalas hindi naiintindihan ng karamihan. Kung ang goal mo ay magsisi siya, talo ka pa rin bago pa man magsimula. Dahil habang naghihintay ka ng apology o ng reaksyon niya, hawak pa rin niya ang emosyon mo at ikaw pa rin ang nasa loob ng kwento niya. Ang tunay na stoic glow up ay hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa pagpapakita ng galit, at hindi tungkol sa paghihintay ng comeback. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng sarili, ng tahimik at tuloy-tuloy, kahit walang nakakaalam. Ang transformation mo ay hindi isang performance para sa ibang tao. Ito ay evolution na personal at matagal ang epekto. Kapag nag-detach ka sa revenge, hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanya. Hindi ka na nag-aabang ng mensahe, hindi ka na nag-iisip ng bakit o paano kung, at hindi ka na nagtatali ng peace mo sa desisyon niya. Ang bawat araw na ginugol mo sa pagpapalago ng sarili mo, sa pagpapalakas ng katawan at isip, sa pag-build ng habits at karakter, ay nagsisilbing silent statement. Ikaw ay lumalakas hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili mo. At sa oras na makita kanya ulit, hindi niya mararamdaman ang panghihina o galit. Makikita niya ang tahimik, maayos, at hindi mapapalit ang presensya ng isang taong tunay na nag-evolve. Ikasyam, understand human psychology. Ang novelty ay laging exciting sa simula. Bago ka nila masundan, bago mo maramdaman ang tunay na daily reality ng isang tao. Pero ang novelty fades, palaging lumilipas ang initial thrill. Ang discipline at consistency sa kabilang banda ay lumalalim at nagiging ingrained sa paraan ng buhay mo. Kapag dumating ang challenges sa bagong relasyon niya o sa bagong choices niya, doon niya marerealize ang stability at reliability na dati ay meron sa'yo, kung meron man. At kung noong panahon na naghiwalay kayo ay hindi pa siya mature, hindi rin iyon biglang lilitaw ngayon. Ang mga tao ay kadalasang paulit-ulit sa patterns nila. Ang karakter ay hindi nagbabago overnight. Kaya ang stoic revenge glow up ay nakakaapekto hindi sa pansamantalang emosyon, kundi sa long-term perception niya. Kapag nakita niya ang consistency mo, ang calmness mo, at ang mastery mo sa sarili mo, doon niya marirealize ang value ng tao na kanyang iniwan at ang impact ng desisyon niya
ay unti-unting nagiging malinaw. Ang psychology ng tao ay predictable, curiosity, reflection at minsan regret. Lahat ito natural na nangyayari kapag may presensya kang hindi madaling palampasin o kalimutan. Ika-10, become unrecognizable. Ang pagiging unrecognizable ay hindi lang sa pisikal na anyo. Hindi lang sa mas maayos na katawan, mas magandang style o mas mature na itsura. Ito ay internal transformation din. Hindi ka na reactive sa mga bagay na dati ay nagpapagalit o nagpapasakit sa'yo. Hindi ka na madaling matrigger ng mga alaala o kahit na sa pag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi ka na naghahanap ng validation mula sa kanya o sa sino man. Kapag nagkita kayo ulit at nakita niyang hindi ka na nag-aabang ng explanation, hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo o ipakita ang emosyon mo. Hindi ka na nag-aabang ng message o reaction. Ang presensya mo lang, ang aura mo, ang consistency sa pagiging composed at self-sufficient mo, ang magpapakita ng tunay na level up. At iyon ang pinakamalakas na mensahe. Ikaw ang tao na iniwan niya, pero hindi na ikaw ang dati mong sarili. Hindi siya makaka-access ng dating emosyon mo. Hindi niya makikita ang pangangailangan mo. At sa bawat minuto na lumilipas, mas naiintindihan niya ang value ng presensya mo. Hindi sa salita, kundi sa mismong existence mo bilang isang mas matatag, mas matured, at mas confident na version ng sarili mo. Pinagpalit ka niya at sa simula parang bumagsak ang mundo mo. Pero sa bawat araw na lumipas, unti-unti mong natutunan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanya, kundi sa sarili mo. Hindi ka nagwawala, hindi ka gumaganti, at hindi ka naghahabol. Sa halip, nag-aaral ka, nagsasanay ka, at tahimik na itinataguyod ang sarili mong disiplina. Habang siya busy sa kasalukuyan, ikaw ay abala sa pagpapalago ng sarili. Nag-i-invest sa katawan, isip, emosyon, at financial freedom mo. Ang presensya mo ngayon ay mas mabigat, mas composed, at mas mahirap kalimutan, kahit na wala kang sinasabi o pinapakita. Kapag dumating ang araw na magsisi siya at tignan ka muli, marerealize niya na ang tao na iniwan niya ay hindi na siya, kundi isang mas evolved, mas confident, at mas self-sufficient na ikaw. At sa sandaling iyon, baka ikaw na ang nasa posisyon na pumili kung gusto mo pang bumalik sa kanya o hindi. Ang tunay na stoic revenge glow-up ay hindi nakadepende sa paghingi ng sorry o sa pansin ng iba. Ito ay nakasalalay sa katahimikan, sa growth at sa mastery mo sa sarili mo. At iyon ang pinakamalakas at pinakamalinis na paraan para ipakita na kahit pinagpalit ka, hindi ka kailanman mapapalitan sa sarili mong mundo.